At ayan, syempre, nako, ito na naman, palapit na nga ang All Souls Day o ang Undas. I'm sure, Carla, lahat talaga umuwi na sa kanilang mga probinsya ngayon. At kanina nga nasabi ko, diba, punong-puno na yung mga bus terminals. Tapos ngayon naman, alamin namin, ito, usapan naman sa jeepney. Yes. Alamin natin yung mga sumasakay dito, kung nagbago ba yung presyo. Lahat ng yan, ibibigay po sa atin impormasyon. Makasama natin ating very special guest this morning, si Ka Obet Marty ng Pasang Mazda. Isa pong nakakatakot na umaga, Ka Obet. Wow, alam mo. Na-surprise na susuot mo kay Carla. Well, isang magandang umaga sa mga nanood sa atin sa Good Morning Boss. Happy Parang Halloween. hindi ata tayo nakakatakot eh. Lalo si Carla, o tinan mo. Ang ganda-ganda ni Carla ngayong umaga. Pero Ka Obet, umpisahan na natin. Alam naman natin na ang dami talaga mga tao, dagsana yan. Sumasakay sila ng mga transportasyon ngayon, mapa-jeepney o bus. Ano po yung presyo? Paano po pag nag-iba? Dahil mas tumataas dahil nga po undas, bawal po ito, di ba? Well, siguro para sa kalaman ng ating mga mananakay na magsisibihan ng probinsya sa mga pamilya, ang number one po dito, wala pong ipinagbabago sa presyo ng pamasahe. Pakatandaan po ninyo, buses, jeepneys, taxis, AUVs, wala pong pagbabago sa presyo ng pamasahe. At kung meron po kayong mga experience na nasa lubong ng mga driver na nagtataas ng pamasahe, itawag po ninyo sa hotline ng LTFRB 4262505 at yan po yung kanilang aaksyonan. At sa hotline po ng Pasang Mazda 413-3136, katulong ko po kayo at tutulungan ko kayo. Hindi po dapat pagsamantalahan ang ating mga mananakay, lalo ngayong season neto ng All Saints Day. Kahit Christmas, kahit na ho yung mga ano pa mga okasyon, wala pong pagtataas ng pamasahe. May iwasan, no, Ka Obet? Marami talagang nananampantala. Pag-upo na lang, bigla na lang iba na yung presyo na charge. Paano po yun? Well, siguro ang gagawin natin, especially sa mga buses, sa mga terminal ng mga buses, kailangan niya ng mga security guard at ang mga taong andyan sa loob ng terminal, ingatan ng ating mga pasaheros. At lagi nilang i-advise, may sound system sila, hindi po dapat magtaas ng pamasahe. Alam natin na, ano mo, Diane, Carla, alam natin maraming magsasamantala sa panahon nito, pero kailangan responsibilidad pa rin ng mga bus terminal owners ang kanilang pagtulong at suportahan ang mga pasaheros, hindi po yung mapagsamantala. At sa taong ito, 30,000 daw halos ang ini-expect na uuwi sa kanilang mga probinsya. So ano naman yung mga pinaghahandaan ninyo? Well, dito nga sa ganito mga pagkakataon, Carla, lalo sa amin sanay ng jeepneys, maraming naaarkila, maraming lumalabas din ng probinsya, mga out of line, kailangan kumukuha ng permiso sa LTFRB. Para kung may mangyari, huwag na maitulot ng Panginoon Diyos, may mangyari dyan, covered sila ng insurance. Pero usually, magkano po yung range ng pag-aarkila para maging private yung isang sasakyan? Well, yan kasi depende sa layo ng probinsya ang pupuntahan. So, pwede silang pumunta sa mga opisina ng LTFRB at doon humingi ng permission? Yes, ang kukuha niyan ay ang operator o ang driver para permit to operate out of line. Hindi kasi ganun kasimple ang Carla na pag inarkila mo ako ngayon, tatakbo na tayo, no? So, may mga permit pa. Yes, may safeguard din tayo pinangangalagaan dyan sapagkat pag nag-operate ng out of line ng isang jeepneys, buses o taxi man AUVs, kailangan may permission sa board kasi iniiwasan natin yung kung merong mangyaring sakuna, covered ng insurance ang ating pasaheros. And of course, hindi lamang, Carla, no, ang problema natin itong mga pagtataas ng presyo, yung mga nagbabago ng presyo. Kasama pa rin dyan ang colorum. Dako, totoo yan. Alam mo, siguro, Diana, no, I must advise our passengers na mag-ingat po kayo sa pagsakay. Kung colorum po, dako, huwag po niyong sakay. Actually, dapat yan makita nila yellow plate, Yellow no? plate. Pag white plate, wag na sila kaagad sumakay dahil ito ay colorum. Tama. At saka kailangan niyan, kung kayo sasakay ng AUV, magpuprobinsya, kunin po niyo yung plate number. Meron po sa body yan ng sasakyan na case number and name of operator. In case na may mangyari, yun po ang hahabulin natin. Sapagkat yung plaka, no, Carla, maraming alam mo na yung mga meron nga diyang nanganak na, naging kambal na, Totoo yan. nagkaapo pa. Ibig ko sabihin, yung isang plaka na gagamit ng marami. Ginagawa nila na wala, kunyari, kukuha ng Totoo bago. yan. So, kailangan natin yung safeguard ng pasaheros. Yung maging maingat, kunin ng plate number, as much as possible, get the name of the operator and the case number issued by the board. Okay. So kung yellow, yun yung legitimate. Yes. Kung white,
Ito yung mga koloro. color. Pero Yun. hindi ba pwedeng gumawa rin ng fake na yellow? Actually, or minsan ginagawa din ginagawa nila rin yan. Yun, Carla, ang gandang tanong mo eh. Yun na nga yan, maraming fake yellow plates na ginagamit ang iba natin mga AUV. Not only sa AUV, pati bus, jeepneys gumagamit ng ganyan. Kanya nga sinasabi, get the case number, name of the operator. Sapagkat kailangan ma-safeguard natin ang ating pasayeros. Pero ngayon, meron na tayong tinatawag na e-jeepney. So, gagamitin na ba to para dito sa Ondas 2013? Alam mo, pinropose ko na to sa aking mga kapartners, sa American partners namin, pero ang sinabi, they are not ready now. But they will be ready by January at 40 units kada ang ilalabas namin. So you're gonna launch 40 units na po by January 2014 at sa may Makati po ata ito unang ilo-launch. Tama? Well, ang ilo-launch namin to ay biyaheng SM North EDSA via Katipunan, then SM Mega Mall, then back to So EDSA. actually, excited po kami lahat dyan, Ka-Obet. Ako personally, Carla, nakasakay na ako. Inikot ako ni Ka-Obet. Umikot kami dito sa loob ng PTV4 ground. Talagang nakakatuwa kasi maaliwalas at alam mo ba, decard na siya. So hindi na mga barya na ipapasa-pasa mo pa para umabot dun sa driver. At iwas na rin to sa mga hold-upper kasi wala ka ng dalang pere. Card na lang ang kailangan mo. So, baka by next year, Hopefully, by next makakasakay na ang year, ating no? mga boss. Yeah, ito yung program and by next year, by January, January, March, April, maglalabas siguro ang pasang masa ng mga 2,000 units. I-replace namin yung old units namin, papalitan namin ng electric jeep. Ang advantages na makukuha natin dito, yun yung sinasabi ni Dayan, tap in, tap out na to. Wala nang perang involved. Merong CCTV yan at merong Television talagang set. May television set, masisiyahan ka rito. So, kailangan lamang natin, at saka ito, number one dito yung savings na makukuha namin, Carla. At saka itong tinatawag natin environment friendly. At napakalaking bagay may tutulong sa environment. Napakalaking bagay at hindi na kami magtataas ng pamasahe dito. The savings that we will get out of using this electric jeep, nasa 50% using diesel. Ka-Obet, magkano po ba ang regular fare sa ngayon? Sa ngayon, ang regular fare is 8 pesos. 8 pesos. Pero nagbibigay tayo ng discount sa senior at saka sa estudyante ng 20%. So yung 8 pesos na yan, dapat ngayon, kung sila ay babiyahe, hindi yan magtataas. Hindi magtataas. Tandaan po nyo, ako'y nagpapadayan sa iyo at kay Carla at sa, of course, sa Good Morning Boss and TV4 na nai-inform natin ang ating mga mananakay sa ganitong pagkakataon na hindi dapat pagsamantalahan. Ulitin ko po, ang mapagsamantala, itawag po nyo sa LTFRB 426-2505 o sa hotline ng Pasang Masta 4133136. Tutulungan ko po kayo para ating parusahan ang mga mapagsamantalang tao sa panahon na ito. Okay, sana soon makasakay rin ako sa e-jeepney. Oo. Yung magandang feature dyan, yung CCTV, So talagang wala nang takas ang mga Oo, makikita hold-upper. talaga nila. Sir, baka meron na lang kayong final tips para sa ating mga babiyahe or meron kayong final message para sa ating mga viewers? Well, para po sa ating mga uuwi ng probinsya, sa mga pasaheros, uulitin ko po sa pangatlong pagkakataon, ako'y nagpapasalamat sa NBN4, kay Dayan at kay Carla, at higit sa lahat po yung safety ng ating pasaheros. Mag-ingat po kayo sa pagsakay sa mga kuloro. Sumakay po kayo sa mga terminals, ng mga buses, ang mga jeepneys, meron din po. Punin po ninyo ang plate number at ang name of operator at case number. Wag na wag po kayong sasakay sa mga kuloro, napakadelikado po. At kung may mangyari, wala po kayong makukuha ng benepisyo. Lang po tayo at ako po'y nagpapasalamat sa NBN4 at sa Good Morning Boss. Tayo pong lahat mag-iingat po sa araw na ito o sa ating mga pagbiyahe sa araw ng Undas. Alam mo kasi ito talagang tradisyon to na hindi po pwede. Marami nang umuwi ng probinsya. Mag-iingat po tayo sa ating paglalakbay. Alright, sana talaga ulitin na natin sinabi ni Ka-Obet, huwag mamantala kasi nga ito na lang yung pinaka-way para alalahanin at mag-aalay tayo ng dasal dun sa mga loved ones natin. So muli, kung meron po tayong makita nga di ka nais-nais o may ire-report po tayo, pwede po tayong tumawag sa LTFRB at willing po silang tulungan tayo 426-2505. Maraming salamat po, Ka-Obet. Okay, thank you Dayan and Carla. Takot naman ako sa iyo. Alright, thank you so much for joining us. That was Ka-Obet Martin ng Pasang Mazda. Thank you. Dayan,